Dear Papa Van, itago niyo na lang ako sa pangalang Chichay. 32 years old na po ako at dating housewife. Kung itsura lang naman po ang pag-uusapan, sabi nila may hawig daw ako kay Kim Domingo. Sa totoo lang po, hirap akong paniwalaan sila kasi sino ba naman ako kumpara sa isang artistang kilalang kilala bilang pantasya ng bayan. Anyway, hindi naman po malungkot ang simula ng kwento ko. Kasal po kami ni Rene, ang nag-iisang lalaking nagpatibok sa puso ko. Masasabi ko po na siya ang una sa maraming mahalagang aspeto ng love life ko. Unang date, unang pag-ibig, unang kasintahan, pati na rin po unang kasex. Maswerte lang po siguro ako kasi ganun din ako sa kanya. Bagamat mas nauna ang baby ko kaysa sa kasal, botong-boto po sa kanya si nanay. At nang piliin niyang panagutan kami ng anak niya, mas lalo pa pong lumalim ang respeto ni nanay sa kanya bilang isang lalaki. Masayang-masaya po ang pagsasama namin, Papa Van. Sa katunayan nga po, wala na akong pwedeng hilingin pa sa kanya bilang katuwang sa buhay. Sobra siyang maalalahanin, maalaga, may respeto sa akin bilang asawa at bilang babae. At ang pinakamahalaga po sa lahat, lagi niyang inuuna ang pamilya niya kaysa sa ibang bagay. Nung 7 years old po ang panganay namin, napag-alaman ko pong buntis ako. Hi, loves! Andito na ako! O ba't ang saya mo ngayon? Siguro nakascore ka sa babae mo, no? Grabe to. Masaya lang, may babae na kagad. Hindi ba pwedeng masaya lang? Kakasahod lang kasi namin kanina. Medyo malaki-laki nakuha ko dahil sa overtime. Kaya eto, masarap ang hapunan natin ngayon. Uy, fried chicken! Nagutom tuloy ako bigla. Siyempre, dadamihan natin para busog tayong lahat. At maging malusog si baby, hindi ba? Hindi lang yan. May surprise pa ako sa'yo. Ha? Ano na naman yan, ha? Naku, ikaw lalaki ka, yung mga kalokohan mo, ha? Kung yun ang tawag mo sa mga bulaklak na to, di sige, kalokohan na. Pero para sa'yo pa rin yan. Mga rosas na kasing ganda ng aking misis. Uy, grabe siya. Sige, bulahin mo lang ako, ha? Effective, eh. Aba, dapat lang. Hindi natatapos sa kasal ang panliligaw. Dapat forever yan. Baka kasi mamaya, hanapin mo yan sa iba. Dapat ako lang ang gumagawa niyan sa'yo, ha? Ay, wow! Kinapogi mo yan, eh. Salamat, loves. Walang anuman, basta ikaw. Love na love kita, eh. Ikaw ang Kim Domingo ng buhay ko. Naku, ayan na naman tayo dyan sa Kim Domingo na yan, ha? Magsabi ka nga ng totoo. Mahal mo ba talaga ako? Gustong-gusto mo lang talaga nakikita siya sa misis mo, ha? Ano ka ba? Siyempre mahal kita. Extra na lang sa akin yung kahawig mo siya. Pero alam mo, kahit na may crush ako sa kanya, wala siyang binatbat sa'yo. Tatay! Ayan ang anak kong mana sa tatay niya. Ang ganda-ganda talaga ng anak ko. Kumusta ang school, ha, baby? Okay naman po. Tatay, naka-perfect score po ako sa test namin sa math. Talaga? Naku, ang galing-galing naman ng anak ko. Nakakabilib naman. Tara, kain na tayo ng nanay mo. Nagdala si tatay ng favorite nyo ni nanay. Chicken! Wow! Chicken! Thank you po, tatay! Loves, bagong lahat. May mangga ka ba dyan? Ha? Mangga? Oo, gusto ko kasi ng maasim. Ganun ba? O sige, alis lang ako saglit. Ibibili kita ng mangga.
May kasama pang bagoong. Talaga? Salamat, Labs. Grabe, mahal mo talaga ako. Wala pong duda sa puso ko na mahal ako ni Rene. Walang isang araw na hindi niya pinaramdam sa akin yung pagmamahal niya, Papa Van. Sa katunayan, kung ako nga po ang tatanungin, siya yung nagpapatotoo dun sa sinasabi nila na ang panliligaw ay hindi natatapos sa kasalan. Na panghabang buhay ito. Inaamin ko naman po na hindi sa lahat ng oras ay napupunaan niya yung mga liit-liit na luho namin. Lalo na dahil hindi naman po malaki ang sahod ng construction worker. Pero binabawi po niya yon sa ibang bagay. Sinisigurado niyang maaga siyang umuwi pagkatapos ng trabaho. Lagi siyang may dalang pagkain at ang pinakaimportante para sa akin bilang magulang, sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Wala po akong masabing masama sa kanya, Papa Van. Kahit na malit lang ang sinasahod niya araw-araw. Pakiramdam ko po ay ang yaman-yaman pa rin namin kasi ni minsan hindi ko naramdaman na nagkulang siya sa amin bilang ama at asawa. Minsan po ginabi ng uwi si Rene kaya napilitan kami ni Pamela na mauna nang kumain. Buti na lang may bigas pa kami at sardinas na nakatenga. Kaya hindi namin siya kinailangang hintayin ng ganun katagal. Lalo na po mga alauna na siya nakarating ng bahay. Nabahala po ako kasi sa tinagal ng panahon ng pagsasama namin bilang magkasintahan at bilang mag-asawa ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito. Lampas alauna na. Ginabi ka. Oo nga, Labs eh. Pasensya na talaga ha. Ba't ka humihingi ng pasensya sa akin? Kausapin mo yung anak mo. Sobra nagtatampo siya sa'yo ngayon. Muntik na siyang hindi maghapunan. Hinihintay ka kasi. Sabi niya hintayin ka namin para sabay-sabay tayo kumain. 8:00 na wala ka pa. May pasok pa siya kaya nauna na kami para makatulog na. Patay. Ba't ka ba kasi ginabi ha? Saan ka galing? Pasensya na talaga, Chay. Nag-aya kasi si Foreman na lumabas kami. Akala ko naman kakain lang kami. Yun pala, sa inuman kami susugod. Marunong ka pala uminom? Hindi ko alam yan ah. Maniwala ka sa akin, hindi talaga ako umiinom. Napilitan lang ako. Si Foreman yung ayaw paawat eh. Sabi niya, hindi ako pwedeng umuwi hanggat hindi ako syumat. Saka bagong project kasi itong tinatrabaho namin. Alam mo naman, pag bagong project, bagong katrabaho. Kaya kailangan makisama. Hindi pwedeng humindi eh. Buti naman at hindi ka umuwi ng lasing. Yun nga'y nakaagulat eh. Nakarami ako pero hindi ako tinamaan. Nakaisang bote na nga ako eh. Ayaw papaawat nila Foreman. Ayun, napilitan na ako. Oo nga, hindi ka nga tinamaan. Pero baka naman mamaya ang bawi niyan sa'yo ah. Sana nga hindi. Ihatid ko pa si Pamela sa eskwela mamaya eh. Baka hindi ako magising. Sana, inisip mo yan bago ka uminom, di ba? Tsaka kahit ano namang pilit nila, kung ayaw mo talaga, wala silang magagawa. At saka alam mo, hindi naman kita pagbabawalan makigulo sa mga katrabaho mo. Ang sa akin lang, magsabi ka. Oo nga eh. Kung alam ko lang na sa inuman kami pupunta, nagsabi ka agad ako. Sorry talaga, Labs ha. Hindi ko sinasadya. Sige, andyan na tayo pero hindi naman siguro makain sa oras na mag-text, diba? Kung maglaro ka nga ng mobile games kapag nagpapahinga ka, magdamagan na yan. Hindi ka naman naabuti ng ganung katagal mag-text sa akin. Tama ka. Sorry talaga, Labs, kung pinag-alala kita. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Hindi na mauulit. Huwag ka muna magsalitaan ng tapos. Ito sasabihin ko sa'yo ha.
Oo, nandito kami ng anak mo at na magiging anak natin. Kaya kami dapat ang priority mo. Pero hindi ko rin naman gusto na lagi kami na lang inaalala mo. Kailangan mo rin naman mag-enjoy paminsan-minsan. Seryoso ka ba dyan, Labs? Kung ibang asawa yan, mas lalo pa nilang pagbabawalan ng mga mister nila. Alam ko naman kung gaano kahirap yung trabaho mo eh. Sabi ko nga sa'yo basta magsabi ka. Kung pwede naman edi sige. Kung hindi pwede sasabihin ko naman sa'yo eh. Pero may pakiusap lang ako ha. Ano yun? Sabihin mo lang, masusunod yun. Labs, walang babae ha? Hindi ko kakayanin yun. Yun lang ba? Sus, para namang hindi mo ako kilala. Ikaw lang ang babaeng minahal ko at mamahalin ko. Saka ang laki ko namang tangat kalahati kung sa ganda mong yan eh. Magagawa pa kitang iputan sa ulo, hindi ba? Totoo po yung sinabi ko kay Rene nung gabing yon. Nagtampo talaga si Pamela sa kanya kasi hindi siya nakauwi ng maaga. Papa Van, bukod sa nakasanayan na niya, mas malapit po kasi talaga siya sa tatay niya kaya gusto niya talaga na kasama namin si Rene kapag kumakain kami sa gabi. Hindi ko naman po masisisi yung bata. Sa gabi na lang sila nagkikita kasi may trabaho si Rene tapos may pasok siya. Tapos hindi pa siya nakauwi ng maaga. Talagang magtatampo yung bata kung ganun. Siyempre si Rene naman todo ang pagsusori kay Pamela. Buti na lang po at nadaan sa paliwanag. Sinabi niya kay Pamela na kinuha siya para sa isang bagong project. At dahil may mga bago na siyang katrabaho, kailangan niyang makisama sa kanila kaya may mga panahon talaga na hindi siya makakasama sa hapunan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na niya mahal yung anak namin. Ibig sabihin lang nun ay hindi sila agad makauwi dahil may kailangan tapusin sa trabaho. Pero susubukan pa rin niyang gawin ang lahat para makauwi ng maaga para sa kanya. Simula po noon, lagi nang nagsasabi si Rene sa akin kapag lalabas sila ng mga katrabaho niya para mag-relax. Minsan nga nakwento niya na tinatawag na siyang takusa ng mga kasamahan niya. Kesyo hindi nila sinasabihan mga misis nila kung anong mga pinaggagawa nila pagkatapos ng trabaho. Ibahin niyo po si Rene sa kanila, Papa Van. Sabi niya, hindi na baling tawagin siyang takusa. Hindi naman ako nag-aalala na baka napano na siya. Sabi ko, malaki ang tiwala ko sa kanya. May isang bagay nga lang po akong hindi masyadong nagustuhan, Papa Van. Hindi nga po siya nagkukulang sa pagpapaalam sa akin, pero dumadalas naman po yung mga labas-labas nila. Dito ko na po nasimulang maramdaman na unti-unti na siyang naiimpluwensyahan ng mga bago niyang kasamahan na uminom bago umuwi gabi-gabi. Pakiramdam ko po nung mga panahong yon, doon na pupunta lahat ng perang kinikita niya sa trabaho. Lagi naman po niyang kinakatwiran sa akin na pinag-o-overtime sila ng foreman nila. Kaso hindi ko naman po ramdam yon sa bahay. Paano ba naman? Hindi na siya halos nagbibigay ng pera para may panggastos kami sa bahay. Minsan tuloy nagtataka ako kung totoo ngang lagi siyang babad sa trabaho. Pero hindi ko na lang pinapansin. Sabi nga po niya, bagong project kasi yung tinatrabaho nila. Kaya baka kailangan talaga niyang sagarin yung pagbabanat ng buto. At saka isa pa po, buntis nga ako. Kaya bukod sa mga gastusin sa bahay at pangmatrikula ni Pamela, kailangan talaga naming makaipon para may pang-ospital ako kapag manganganak na ako. Isang araw may nag-text na hindi ko kilalang cellphone number.
Nagtatanong siya kung pwede akong makausap. Nung una, hindi ko pinansin kasi baka mamaya budol-budol yan. Wala na nga kaming pera. Mananakaw pa sa amin kung anumang kakarampot na meron kami. Pero talagang makulit yung nag-text kaya di kalaunan ay tinawagan na niya ako. Pagkatawag nung number sa akin, napansin ko po na babae yung nasa kabilang linya. Ninay po ang pakilala niya sa akin. At nakikiusap po siyang makipagkita sa akin dahil may mahalaga daw siyang sasabihin sa akin. Nung una po, hindi ako pumapayag kasi bukod sa walang magbabantay kay Pamela sa eskwela, hindi ko po siya kilala. So wala akong dahilan para makipagkita sa kanya. Pero nung sinabi po niya sa akin na tungkol kay Rene ang pag-uusapan namin, may naramdaman akong konting kaba. Sabi ko nun sa sarili ko, "Nako, hindi kaya nagkaroon siya ng babae? Imposible naman siguro. Wala naman akong nararamdaman dati na baka may milagrong nagaganap. Kaya isinantabi ko na lang yung katiting na agam-agam na meron ako at pumayag na makipagkita sa kanya." Pasensya na talaga at sa ganitong paraan tayo nagkakilala ha. Kung pwede sanang iwasan, gagawin ko. Kaso kailangan talaga kitang makausap eh. Kung importante naman yung gusto mong sabihin sa akin, huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Sabi mo may kailangan akong malaman tungkol sa asawa ko. Ninay, tama ba? Oo. At ang pinakauna doon, kung paano ko nakilala si Rene. Nakilala ko ang asawa mo minsang nagpunta sila ng mga katrabaho niya sa bar namin. Kilalang kilala sa amin yung foreman nila. Matagal na kasi namin siyang parokyano. Kapag naghahanap ng good time yung foreman nila, lagi siyang nagsasama ng mga tauhan niya at sa amin kagad ang diretsyo nila pagkatapos ng trabaho. At ano naman ang kinalaman ng asawa ko dito? Isang gabi kasi dumating sila sa bar. Dahil nga matagal na naming suki si foreman, agad-agad namin silang pinaupo sa mesa. Tapos yung mga suki nilang babae, nagpuntahan na kagad sa kanila. Alam mo, hindi mo sinasagot yung tanong ko. Akala ko ba mahalaga yung sasabihin mo? Kung magkukwento ka lang naman pala ng mga kalokohan ng mga kasamahan niya, sinasayang mo lang yung oras natin. Nakikiusap ako, Chichay. Bigyan mo ako ng panahon para ikwento sa'yo ng buo yung nangyari. Unang beses kasi ni Rene na sumama sa kanila nung gabing yon. Ha? Unang beses? Ang sinasabi lang niya sa akin na pilitan siyang sumama kasi ayaw paawat ng foreman nila. Huwag mo sabihing sa bar nila din nila ang asawa ko. Hindi ko lang alam kung napilitan siya. Pero nung gabing yon, magkakasama sila sa bar namin. Since unang beses nga niya, nagpa-table sila ng mga babae para sa kanya. Dahil nga suki si foreman, sinabihan na ako ng floor manager ko na ako yung mag-entertain sa kanya. Sinasabi ko na nga ba't walang magandang maitutulot yung pagsama niya sa mga katrabaho niya. Ako naman si tanga. Suportado ko na magkaroon siya ng iba pang mapaglilibangan. Malay ko ba naman na i-impluwensya nila yung asawa ko na gumawa ng kalokohan? Alam mo ba kung ano nang nangyayari sa bahay ngayon dahil sa pagsama-sama niya sa kanila? Iyon nga yung ayoko sanang mangyari. May anak din ako, sa totoo lang. At napilitan lang din akong kumapit sa patalim kaya ako pumasok sa ganitong trabaho. Pero hanggat maaari, kapag nalaman kong may asawa yung tumable sa akin, hindi na ako pumapayag na dalhin ako sa VIP room. Anong VIP room? Anong sinasabi mo? Teka, huwag mo sabihin... Hindi. Hindi pwede. Imposible yan. Patawarin mo ko, Ninay, ha? Walang ibang paraan para sabihin ito pero
may nangyari sa amin ng asawa mo. Ang kapal rin naman ang mukha mo makipagkita sa akin. Pagkatapos mong kalantiriin ang asawa ko, maglalakas loob kang magparamdam sa akin at kausapin ako. Saan mo nakuha yung tigas ng apag mo? Patawarin mo ko, Chichay. Maniwala ka sa akin. Hindi ko naman gustong manira ng pamilya ng may pamilya eh. Ang buong akala ko wala na kayo. Sabi kasi niya sa akin matagal na kayong hiwalay. Kung alam ko lang, hindi ko naman sana hinayaang may mangyari pa kahit pa madehado ako sa kita. Alam mo bang halos mamatay na kami sa gutom ng anak niya? Kaya pala gano'n na lang kalamig sa akin si Rene. Ngayon pa lang ako nakaramdam ng gano'n sa kanya. Simula nung nililigawan niya ako. At yung anak namin. Wala kang kaalam-alam kung gaano kasama yung loob ng anak ko sa ama niya. Nakipagkita ako sa'yo dahil dinadala ko ang anak niya. Buntis ka rin? Teka, buntis ka? Paano ka nakakasigurong siya ang ama ng dinadala mo eh? Sigurado kung marami ka ng ibang nakasiping sa trabaho mo. Naramdaman ko pong gumunaw ang mundo ko nung mga oras na yon, Papa Van. Hindi po ako makapaniwala sa mga kinuwento ni Ninay sa akin. Sinong asawa ba naman po ang maniniwala sa mga ganong klaseng paratang? At para sabihin niyang asawa ko ang nakabuntis sa kanya. Pero sa pagkakalatag niya ng mga pangyayari nung gabing unang beses ni Rene na sumama sa mga katrabaho niya, mukhang hindi talaga malayong mangyari yung mga sinasabi ni Ninay. Hindi ko po itatago ang pagkamuhi ko kay Ninay dahil sa pagsiping niya sa asawa ko. Pero ramdam ko na nagsasabi siya ng totoo. Kaya kahit masakit sa kalooban ko, kahit na kating-kati na akong balatan siya ng buhay, pinilit ko ang sarili kong patawarin siya. Naisip ko kasi noong mga oras na yon na kung ako man ang malagay sa sitwasyon ni Ninay, malamang ay maniniwala rin po ako sa kahit anong sasabihin sa akin ni Rene. Pero alam niyo po, Papa Van, kung hindi po nagparamdam sa akin si Ninay, hindi ko mahuhuli ang asawa ko. Buong akala ko kasi inom lang talaga yung ginagawa nila ng mga katrabaho ng hayop na yan. Uy! Hindi mo na kailangan kalabugin yung pinto. Ah, talaga? Eh kung ilang paso ko kaya sa pinto yung mukha mo, ha? Teka, sandali. Anong nakain mo't ganyan ka? Sige, diyak ka lang! Ninay! Pasok ka! Pambihira naman to. Mandadamay pa ng iba. Ninay? Anong ginagawa mo dito? Bakit? Nagulat ka, no? O ano? Itatanggi mo pa rin ba? Ang alin? Wala naman akong ginagawa. Sabihin mo na lang kasi ang totoo, Rene. Aminin mo na lang kasi na may nangyari talaga sa ating dalawa. Ha? Paano may mangyayari sa atin yung mga kasamahan ko yung kating-kating tikman ka? Kita mo na? Eh di lumabas din yung totoo. Uminom lang pala kasama sila Foreman, ha? Foreman, mumukha mo! Pinagtapat na ni Ninay sa akin ang lahat. Alam kong sa bar kayo nagpunta ng mga katrabaho mo tapos tinable mo si Ninay! Oh, tinable lang naman Wala namang masama doon. At saka hindi ako nagsinungaling sa'yo. Uminom talaga kami nung gabing yun. Oo nga. Pero sabi ko sa'yo walang babae, di ba? Kung tumupad ka sana sa usapan, edi sana walang ibang madadamay. Wala sana tayo sa sitwasyong to. Pero anong ginawa mo? Nanlandi ka pa ng iba! Hindi ka pa nakontento! May adobo ka na nga pwede mong pagpiestahan kahit kailan mo gusto, tumikim ka pa ng siligang! Kung hindi pa siya nagkusang loob na magpakita sa akin, hindi pa kita mahuhuli! Chichay wala akong alam sa pinagsasabi mo. Oo, nakilala ko si Ninay sa bar. Pero sila Foreman yung tumable sa kanya para sa akin. Ang kitid naman ng utak mo kung iisipin mong ginalaw ko siya. Rene, buntis ako.
Ano naman kinalaman ko dyan sa dinadala mong bata? Pagkatapos mo akong lokohin, hugas kamay ka lang ngayon? Walang yaka! Wala ka palang pinagkaiba sa ibang lalaki eh! Sasabi-sabihin mo sa akin na hiwalay na kayo ng asawa mo, yung pala kayo pa rin! Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako nagpapatake home sa may asawa! Bakit ko naman gagawin yun hindi naman kita kaano-ano? Pwede ba? Huwag mo sa akin ipaako yung bunga ng mga kabalbalan mo. At isa pa, may pamilya ako. Sinabi ko yun sa'yo. Hindi ka na talaga naawa sa aming dalawa. Magsabi ka naman ng totoo. Yun nga lang hinihiling ko eh. Kung hindi para sa akin, para na lang kila Pamela at sa magiging anak mo. Hindi naman yung mahirap, di ba? Patatawarin ka naman eh. Hindi ko na gusto yung tono ng pananalita mo ha. Ilang ulit ko bang sasabing wala akong ginagawang kasalanan? Pambirang buhay naman to. Hirap na nga ako sa trabaho, bubungaan mo pa ako. Said na ako, Chichay. Ito yung pasasalamat na ibibigay mo sa akin para sa lahat ng sakripisyo ko. At ako pa ngayon ang dapat magpasalamat? Dapat lang nabuhayin mo kami, Rene! Pamilya mo kami! Responsibilidad mo kami! Malaki na si Pamela at magiging ate na siya. Tapos malaman-lamang ko na lang, magkakaanak ka rin pala sa iba? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Sorry na nga lang, hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa mabigay-bigay. Palibasa, masyado kang naging marupok. Hindi mo napigilan yung kakatihan mo. Dapat nung simula pa lang hindi na kita pinayagang sumama sa mga katrabaho mo eh. Anong napala ako ngayon? Wala! Ang landi-landi mong hayop ka! Bigla na lang pong sigurong nagdilim ang paningin ni Rene nung mga oras na yun, Papa Van. Bigla na lang po kasi niya akong sinampal. At sa harapan ng babaeng ginawa niyang parausan. Sa lakas po ng pagkakasampal niya sa akin, napaatras ako at tumama sa mesa ang tiyan ko. Bago masalampak sa sahig ng sobrang lakas. Nakita ko na lang po na may lumalabas na dugo sa gitna ng mga hita ko. Nasaktan yung baby namin, Papa Van. Nung nakita po ni Rene yung dugong kumakalat sa sahig, bigla siyang natauhan at sinubukan akong tulungan ngunit hinawi ko palayo ang kamay niya. Sa lahat ng taong gusto kong tulungan ako. Nung mga oras na yon, si Rene ang pinakahuli sa listahan. Lalo na dahil sa pagbubuhat niya ng kamay sa akin. Mas pinili ko pa pong magpatulong kay Ninay sa totoo lang. Dahil kapwa ko siya, babae at kahit pa siya ang naging dahilan kung bakit kami nalagay sa ganitong gusot. Hindi po niya kasalanan ang nangyari dahil pinaikot lang din po siya ni Rene. Pagdating po namin sa ospital, hindi ko po malaman kung anong mararamdaman ko. Pighati. Dahil sa balita ng doktor na nakunan ako o pagkamuhi sa asawa ko dahil sa panlolokong ginawa niya sa akin. Kahit anong paghingi ng tawad ang gawin niya sa akin pagkatapos nun, Papa Van, hindi ko po talaga siya mapatawad. Dahil sa panloloko niya, nawalan kami ng anak. At hindi lang po ako ang apektado. Kahit si Pamela ay matindi ang pag-iyak dahil sobrang excited na po siya maging ate. Tapos binawi na lang sa isang iglap yung kapatid niya. Imbes na magsimula kaming muli, mas pinili kong umalis. Hindi ko po maatim na tumira sa iisang bubong kasama ang nag-iisang lalaking minahal ko buong buhay ko. Na siya ring sumira sa pamilya namin. At ang pinakamasaklap, siyang naging dahilan kung bakit nalaglag yung dinadala kong bata. Sinama ko po si Pamela, Papa Van. Siya na lang po ang meron ako. At hindi ako makakapayag na makuha siya ng ama niya pagkatapos ng nangyari. Mabuti na lang po at pinayagan kami ng nanay ko na tumuloy muna sa kanila pansamantala. Nang ikwento ko po sa kanyang nangyari,
at kung paano ako tinulungan ni Ninay sa kabila ng namagitan sa kanila ni Rene. Pagkatapos ng galit ay mas nanaig pa rin ang pagiging ina niya at pinasalamatan siya. Ako mismo ay hindi makapaniwala, Papa Van, pero naging karamay ko sa sakit na dala ng pagkawalan ng anak ko, si Ninay. Napakalaking kabalintunaan lang po. Kasi kung sino pa yung naging daan para tuluyang masirang pamilya ko, siya pa yung umalalay sa akin. Okay ka lang? Hindi ko alam eh. Hindi ko pa rin matanggap na wala na yung baby ko. Alam mo, hindi ko talaga maalis sa isip ko na kasalanan ko kung bakit siya nawala. Kung nag-ingat lang sana ako noon, hindi mangyayari to eh. Alam mo, Ninay, wala na tayong magagawa. Andyan na eh. Nangyari na ang nangyari. Alam ko rin naman na nasabihan kita ng masasakit nung nalaman ko yung nangyari. Pero sana alam mong hindi kita sinisisi sa nangyari. Hindi kita sinisisi sa mga nasabi mo sa akin noon. Kahit sino namang asawa, ganun ang gagawin eh. Ako man, malagay sa sitwasyon mo. Baka nga mas malala pang nasabi ko sa'yo eh. Pero sana alam mong hindi ko talaga sinadya yung nangyari ha. Ang mas mahalaga ngayon, tuloy ang buhay. Salamat pala ha. Ha? Saan naman? Kasi nandito ka ngayon. Hindi mo naman kailangan gawin lahat to eh, pero inaalalayan mo ko. Alam mo, lahat gagawin ko para lang makabawi ako sa'yo. Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo, Chichay. At habang buhay kong dadalin yun. Lalo na nadamay pa yung anak mo. Hindi mo naman kailangan bumawi sa akin. Wala kang kasalanan sa nangyari. Tandaan mo, hindi lang ako ang niloko ni Rene. Pati ikaw. Ibig sabihin ba nito, pinapatawad mo na ako? Matagal na kitang pinatawad, Ninay. Nadala lang talaga ako ng galit. Hindi ko ikakaila na masakit para sa akin yung nangyari. Pero hindi ko rin naman gustong magkaroon ng sama ng loob sa ibang tao, lalo na kung nadamay lang sila. Hiyang-hiya talaga ako sa'yo, sa totoo lang. Ang ganda na nga ng buhay niyong mag-asawa. Nasira pa dahil sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano mo ako nagawang patawarin sa kabila ng lahat. Kasi nagmalasakit ka sa akin, yun. Humarap ka sa akin para humingi ng tawad. Buti ka nga. Nagawa mo magpakumbaba eh. Kita mo naman yung magaling kong asawa. Huling-huli na nga siya, ayaw pa rin umamin. Oo nga eh. Tapos, itinakwil pa yung magiging anak namin. Kumusta na nga pala ang baby mo? Sigurado ka bang gusto mo siyang pag-usapan? Nag-aalala ako para sa'yo eh. Bakit naman? Hindi kesyo nawalan ako ng baby eh, ibig sabihin hindi na ako pwede maging masaya para sa mga kaibigan kong magkakaanak, di ba? Anong sinabi mo? Kaibigan? Oo naman. Bakit? Sa tingin mo ba, pagkatapos mo kong alalayan sa pagdadalamhati ko, hindi ko makikita ang sarili kong maging kaibigan mo? Ganun ba kalalim ang takot mo sa akin? Masisisi mo ba ako dahil sa nangyari? Alam ko yung ibang mga naging kabit. Sila pa yung mas matapang kaysa sa mga legal na misis. Pero hindi ako tulad nila. Marunong akong umako ng pagkakamali. Ay nako, wag na nating pag-usapan yon. Nangyari na yon. Kailangan laging pasulong ang direksyon natin. Salamat, Chichay ha. Chay na lang. Oh, hindi mo na sinagot yung tanong ko. Kumusta ang baby mo? Eto, okay na okay siya.
Sumisipa na nga eh. May naisip ka na bang ipangalan sa kanya? Naku, wag mo sabihin ipapangalan mo yan kay Rene. Aba, doon kita hindi mapapatawad. Ano siya? Sinuswerte? Ba? Asa siya? Masasabi ko na po talagang totoo ang malasakit na binibigay ni Ninay sa akin, Papa Van. Sa katunayan, sa kabila po ng lahat, pinagpapasalamat ko po na nakilala ko siya kasi sa kanya ko po natutunan kung paano magpatawad ng walang hinihinging kapalit. Lalo na't pareho lang din naman po kaming nabiktima dito. Hindi lang po yun, Papa Van. Nakatagpo ako ng isang tunay na kaibigan sa pagkatao niya sa kabila ng lahat. O di ba? Nakakatuwa yung ganun. Yung wala kang dala-dalang pasanin. Ang hirap po kaya na araw-araw ka na lang nagkikimkim ng sama ng loob. Hindi ko naman po kinakailan na nagkaroon ako ng sama ng loob sa kanya. Pero sa una lang po yun, bawing-bawi na po siya sa nagawa niya sa pag-aalalay niya sa akin. At wala na po akong pwedeng hilingin pa. Pero sa kalagitnaan ng pag-uusap namin tungkol sa baby niya, kung kailan ito susunod na magpapatingin sa doktor para masamahan ko siya, at yung pag-alok niya sa akin na maging ninang ng batang pinagbubuntis niya, bigla na lang namin narinig ang boses ni Rene sa labas ng bahay. Parang handa na po siyang gumawa ng skandalo ng mga oras na yon. Gusto ko na po sanang lumabas para itaboy siya. Naunahan lang ako ni Nanay. Chichay! Chichay! Lumabas ka dyan! Mag-usap tayo! Chichay! Mag-usap tayo! Nagmamakaawa ako! Aba, hindi rin makapalang mukha mo't nagpunta ka rito sa pamamahay ko. Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, bigla ka nalang susugo dito. Nay! Gusto ko lang po kausapin si Chichay. Wag na wag mo akong matawag na nanay. Wala kang karapatang tawagin ako niyan. Nay! Nagmamakaawa ako. Gusto ko lang makausap si Chichay. Gusto ko pong humingi ng tawad sa kanya. Susunduin ko na po sila ng anak ko, Nay. At sino naman ang nagsabi sa iyong papayagang kitang kunin ng anak ko at ang apo ko? Nay, ako na pong bahala dito. Ako nang kakausap sa kanya. Hindi pwede, anak. Baka kung ano na naman ang gawin yan sa inyo ng apo ko. Hindi, Nay. Wala na siyang pwedeng pang magawa sa akin. Kaya ko siya, Nay. Sigurado ka? Basta hindi ka mahawakan yan at hindi niya makuha yung apo ko, wala tayong pag-uusapan. Sige, Nanay. Pumasok na po kayo. Anong ginagawa mo dito? Patawarin mo ako, Chay. Hindi ko sinasadya lahat ng nangyari. Kung hindi lang sana ako naging marupok, hindi mangyayari kung ano man yung mga nangyari. Buti at alam mo. Maniwala ka sa akin. Pinagsisisihan ko na lahat. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Nangyari na ang nangyari. At pakatandaan mo, kung hindi mo ako pinagbuhatan ng kamay, hindi mawawala yung magiging anak sana natin. Alam ko yun, Chay. Hindi mo kailangan pamukha sa akin kung ano naging kasalanan ko sa'yo. Kasi alam ko at tanggap ko. Alam mo ba kung ano yung pakiramdam ko kapag naaalala ko na ako yung dahilan kung bakit ka nakunan? Bakit? Inisip mo ba kung anong mararamdaman ko nung nagloko ka? Buti pa nga si Ninay eh. Oo, nagalit din ako sa kanya pero mas naging sandalan ko pa siya kaysa sa'yo. Mas pipiliin mo pa yung babae yun kaysa sa sarili mong asawa? Eh hindi mo naman yun kaano-ano ah. Diyan ka nagkakamali rin eh. Kaibigan ko si Ninay. Naging kaibigan ko siya dahil hindi niya ako iniwan noong mga panahon na nagluluksa ako para sa baby natin. Noong mga panahon na kailangan ko ng karamay, dinamayan niya ako. Noong mga panahon na hindi ko alam
kung paano na ako magsisimula muli. Tinulungan niya ako. Ikaw! Nasaan ka noong mga panahong kailangan mong gampanan yung papel mo bilang asawa? Nandito ako ngayon, Chichay. Huli na ang lahat, Rene! Masyado nang huli yung pagsisisi mo. Alam mo, hindi nga yung pangangalantari mo ng ibang babae yung pinakakinagagalit ko eh. Alam mo kung ano? Hindi ka naging responsable. Buti sana kung naglaro ka lang ng apoy, kaso hindi eh. Paulit-ulit mong ginawa. Tapos nung napaso ka na, naibaling mo sa baby natin. Ano nangyari? Wala na ba talagang kahit katiting na poong sa puso mo para sa akin? Wala na rin eh. At huwag ka nang umasa pang manunumbalik yung dati. Sinira mo ng lahat. Kung noon palang inamin mo na yung kasalanan mo, edi sana wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Alis ka na. Chichay, nakikiusap ako. Bigyan mo lang ako kahit isa pang pagkakataon. Kahit para na lang kay Pamela. Huwag na huwag mong mabangkit si Pamela. Hindi mo alam kung gaano siya nasaktan. Sustentuhan mo na lang yung anak mo at yung magiging anak mo kay Ninay. Makakaalis ka na. Chichay, nagmamakaawa ako. Malis ka na! Huwag ka nang papalik dito! Kahit anong pagmamakaawang gawin ni Rene sa akin, hindi ko po siya pinagbigyan, Papa Van. Para saan pa? Nawalan man ako ng anak, hindi ako nawalan ng dahilan para mas lalong tibayan ang loob ko. Alam ko pong mahihirapan akong buhayin ang anak namin dahil wala pong trabaho, pero para kay Pamela, handa ko pong gawin ang lahat. Dahil na rin po sa paghihikayat nila nanay, dumulog po ako sa PAO para humingi ng tulong para tuluyang mapaanal ang kasal namin ni Rene. Wala na rin pong nagawa si Rene kundi pumayag at pumirma para umusad ang proseso. Hindi po ako nahirapang magpaliwanag kay Pamela. Pinaintindi ko po sa kanya na kung babalikan pa namin ang tatay niya, baka maulit lang ang nangyari. At baka mas malala. Baka pati po siya mapagbuhatan ng kamay na hindi ko hahayaang mangyari. Sa mga sandaling yun, hindi po ako pinabayaan ni nanay at mas lalo na ni ninay sa kabila ng pagdadalang tao niya. Pero kahit na hindi na maaring maayos ang pagsasama namin ni Rene, pinagpapasalamat ko na lang po na nagpapadala siya ng sustento para sa amin ni Pamela at pati na rin kay ninay at sa magiging anak niya. Subukan lang po niyang hindi magbigay ng sustento, Papa Van. Sabi ng PAO, pwede namin siyang kasuhan kapag hindi siya magbigay buwan-buwan. Napakalaking kabalintunuan lang po kasi kung sino pa yung naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Siya pa yung mas nagkukusang tumulong sa aking makabangon ulit. Hindi lang po dahil gusto niyang subukang bumawi sa kasalanang nagawa niya, kundi dahil daw kapwa niya ako babae at dapat ay nagtutulungan kami. Hindi ko po inaasahang maisip ni Ninay na alalayan ako sa mga panahong ito, pero pinagpapasalamat ko pa rin po ito. Sa palagay ko naman, Papa Van, walang masama sa ginawa kong pag-iwan kay Rene, di ba? Kung tatanungin po kaya yung mga tagapakinig ninyo, ano kaya ang magiging saloobin nila tungkol sa naging sitwasyon ko? Lubos na gumagalang, Chichay.
buksan mo